Pwede sa gitna ka? Ha? Sa gitna na daw po kayo. Okay? Okay na? Ayan. Pakilala ko po, Sister Mel. Ayan. Maraming salamat po sa lahat, sa aking mga kasister na talagang hindi sasawa na bumati kay Sister Mel. Alam mo, mahigit ng 60 ang mga bumabati sa akin ngayon, no? Ang ibig sabihin, ganun karami na. Yung mga sa picture, no? Mga friends, yan. Sabi na natin, kapag marami kang friends, marami kang sasagutin, salamat po. Salamat po. Katulad yan, na-blood sa labas. Pero huwag niyo nang pansinin yung mga mata natin. Nasabi nga natin, kapansin lang yan. Pero sabi nga natin, dahil sa edad na, 75 na, bonus na para sa akin na umabot ako ng 75, ito malakas pa. Binigyan pa ng isang pagkakataon na mabuhay si Sister Mel noong year 20, ano ba yun? 23 ba yun? 20. Nung ako'y natumba. Diba? Natumba ako na talagang dire-diretso. Pero nung binuhat ako, nagising ako. Ang ibig sabihin, binuhay pa ako. Talagang wala pa talaga sa mga bagay na lalayo ako sa mga gawain na katulad nito. Dahil siguro, binibigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay para paglingkuran pa rin ang ating buhay na Panginoon. Amen? Kasama ba natin si Amang Larry? Andito ba siya ngayon? Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating buhay na Panginoon. Maraming palakpak! Maraming palakpak! Ayan! Kaunti ang palakpak! Walang palakpak! Pero dati ayaw ko bagitin. Pero kailangan maliwanag pa sa sikat ng araw kapag walang palakpak, walang grasya. Muli po, palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Yan, nakaraos na si Sister Mel sa kanyang birthday. Kumbaga sa talagang kapag natapos mo ang iyong obligasyon sa sarili mo, sa pamilya mo, talagang nakakagalak sa puso, no? Nasabi natin, kahit na wala akong naging bisita sa bahay, sabi ko nga sa inyo, yung mga apo ko kasi, yung isa, equivalent to 5 person. Yung isa, equivalent to 3 person. Kung kumain ba? Ang lalaki nila, Diyos ko, ano ba yan? Ang lalaki talaga ng mga apo ko. Sabi na natin, talagang nakakatuwa. Sabi na natin, magbilang ka. Kami ngayon is, labing dalawa na. Dati 10. Yan. Nag-asawa na kasi yung isa. Kami nga, 12 lang. Kaya nga, nanganak na, ang ibig sabihin, nadagdagan na kami. Na mayroon na rin baby sister na. Pero hindi yan ang ating pagbasa. Ano ang sabi sa ating pagbasa? Huwag kayong mabalisa. Pag sinabi ng Diyos na huwag kayong mabalisa, natatanggal sa agad ang balisa mo? Ang Diyos ang mismo nagsasabi, huwag kayong mabalisa. Siyempre, huwag kang mabalisa. Amen? Totoo yun. Na kailangan pahintulugan ng Diyos yung mga kabalisahan mo para hingin mo. Kaya nga, kung wala kang balisa na sinabi ng ating Panginoon, kung wala namang problema, bakit ka mababalisa? Kaya nga, pagdating ng problema, may kabalisahang darating sa buhay mo, pero hingin mo sa Diyos. Ang kabalisahan ay aalisin niya. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ano ba ba? Sabihin natin, ano ba ang hahanapin natin? Yan na lahat sa Kanya, kompleto na. Nasa manalig kayo sa aking Ama, maraming silid doon sa ating tahanan. Sa tahanan ng aking Ama. Anong ibig sabihin kaya ito? Ganyan pala tayong piniprepared ng Diyos. Amen? Hindi lamang sa mga bagay na mga pagkain natin dito sa lupa. Ngayon, sabi natin, habang nandito tayo sa lupa, doon sa taas, ay piniprepared na agad yung ating mga tahanan. Dito, wala kang tahanan, nangungupahan ka. Pagdating sa langit, meron ka ng tahanan. Doon lahat ay libre. Amen? Doon ay walang bayad. Kaya nga, mitiin na
huwag kayong mabalisa, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga lang, nalulungkot pa rin si Jesus, dahil kung mayroong Judas, mayroong Tomas, ito naman si Felipe, mayroong din pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Sa ano sabi niya? Ipakita mo nga yung iyong ama. Ang iyong ama na aming ring ama. Hanggang ngayon, Felipe, hindi mo pa rin kilala ang aking ama. Di ba nakita mo na ako? Ako to, Junior. Ako si Jesus, Junior, ni Amang Yahweh. Kaya nga, ang ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa rin natin kilala si Amang Yahweh. Alam mo, sa totoo lang, babalikan ko na naman ang nakaraan ko, na Amang Yahweh. Pangalan, Yahweh. Hindi ko talaga maintindihan at maunawaan, hindi ko talaga kilala. At sa totoo lang, lumapit ako sa Set My Spirit Free, hungkam. Talagang wala pa talaga akong alam sa ibang mga, katulad si Jesus lang ang kilala ko, mababaw pa. Kapag nagdarasal na si Ate nun, Amang Banal, ako ang kay Jesus lang. Minsan, tumawag sa akin yung pinsan ko, sabi niya, Mel, mag-Elsaday ka naman. Sabi niya gano'n. Bakit? Sabi ko, sino ba yung Elsaday na yan? Hindi ko talaga kilala. Nilalapastangan ko ang pangalan ng Diyos. Pero kapag kilala mo na ang Diyos, sabi na natin, kung kapag kilala mo na ang kanyang pangalan, panghawakan mo, Jack, ang pangako ng ating Panginoon, ibibigay ba sa ating lahat? Ibibigay ba? Amen! Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Maraming palakpak! Ayan, maraming grasya. Tunay nga po na talagang napakaraming grasya ang dumarating sa buhay natin. Ano pa ba ang kabalisahan ni Sister Mel? Siguro naubos na talaga. Kung babalikan ko yung mga nakaraan ko, parang doon talaga nakapokus. Doon sa mga problema ang dumating sa akin. Pero ngayon, sabi nga natin, yung mga problema yung parang tinatadyak-tadyakan mo na lang. Parang gano'n. Naniniwala kayo. Parang yabang-yabang ko nga. Ang dating ko, parang ang yabang-yabang ko. Kasi nga, sabi nga natin, yung pananampalataya natin sa Kanya, sa Panginoon, talagang umugat na. At ang ugat na yan ay salasalabat na. Na talagang parang putat. Naalala mo yun po ko? Parang putat. Salasalabat na ang kanyang ugat. Na talagang nandun na talaga yung faith mo sa Diyos. Kaya sabi nga natin, kapag gano'n na ang iyong pananampalataya, katulad ng putat na yan, na ugat, talagang sabi nga natin, anuman ang problema na darating sa buhay mo. Jack yun! Jack yun! Aalisin ng Diyos ang lahat ng iyong problema. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Alam mo, wala naman akong maisishare talaga sa ating Ebanghelyo, kundi yung kabutihan lang ng Diyos, siyempre, amen? Pero yung mga ibinigay niya sa aking mga pagpapala, mga blessing, talagang malayo pa ang birthday ko, ay nandyan na yan. Talagang nakahanda na. Nasabi ko nga talagang hindi talaga yun magagawa ni Sister Mel at ng asawa niya. Kaya ano na nga, napapapansin siya na sabi nga natin hindi yun magagawa kung wala talaga ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, sa totoo lang, sabi ko nga, naramdaman ko talaga na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay namin, sa aming tahanan, na alam ko naman na tayong lahat, kaya tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil, sabi nga natin, dahil palagi tayong nakaugnay lagi sa ating Panginoon. Kaya nga, palagi tayong nakaugnay sa Kanya na huwag tayong lumayo sa ating Panginoon dahil para ang lahat ng bagay ng mga pangangailangan natin sa buhay ay ipapapaloob sa atin. Kaya nga, paano tayo titigil sa ating mga gawain na katulad nito? Kaya nga, talagang pipili na lang tayo lahat ng bagong sound, bagong microphone. Ano pa ba? At ito, sali ka nga, hallelujah, hallelujah. Ano ba pa? Ha? Hallelujah. At siya, Ate Tess? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kaya't kayo lahat, hallelujah, na mga tagapaglingkod ng Diyos, hallelujah, hallelujah, ay maging mapagmasid, hallelujah, mapagtiyaga, hallelujah, sa inyong pagsunod, hallelujah, sa araw-araw, hallelujah, hallelujah, Kailanman hallelujah, ay hindi kayo kalilimutan. hallelujah, Ang Diyos, hallelujah, pangunahan at tulungan, hallelujah, biyayaan ng mga grasya hallelujah, at pagpapala na nagmumulan sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Walang sinuman ang makapagbibigay sa inyo ng mga bagay na ito maliban sa Diyos lamang. Kaya inyong pinananaligan at pinananampalatayanan. Kaya sumunod kayo ng may kababaan ng kalooban, puno ng kagalakan at pag-ibig at tunay na ito'y kanyang dadantihan sa pamamagitan ng inyong mga pagsasakripisyo, mga tiisin, pasanan sa buhay, magpapayaan. mapagmatyaw. Kailangan tayong mapagmatag. Ano yung mamatagan natin? Yung sarili natin. Bantayan mo rin. Diba? Na tayo rin yung gagamitin. Sangin mo sa kanya. Sa isang iglap lang ay talagang nandyan siya pagka nagkulang ka sa ating Panginoon. Sa totoo lang, sabi nga natin, yung mga pahintulot na ito sa buhay natin, yung mga pahintulot na ito, kung ikaw ay nagkulang sa panalangin, prayer lang, sa totoo lang, maraming dagok na darating sa buhay mo. Pero tayo ma-alerto na eh. No? Mapagmatyag na tayo sa ating sarili. At saka isa pa, alerto nga. Yung alerto na yan, yun yung mensahe sa akin na talagang pag naramdaman ko ang sarili ko na nagkukulang talaga sa kanya ng panalangin, nagiging alerto pa nga talaga. Kahit na sino ay pwedeng gamitin. No? Kaya nga, sabi natin, huwag na tayong lumayo. Ito na, sabi natin, sa kanya na rin lang tayo naka-depend sa ating Panginoon. Kaya nga, tayong lahat ay lumapit sa kanya, sabi nga natin. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na napapagod na. Pero tayo hindi naman nakakaramdam ng pagod. Patuloy pa rin tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil ito yung kalooban ng Diyos na iniwan sa atin ang mga gawain na katulad nito. Na sabi na sa kabila na mainit sa labas, ay nandito pa rin tayo nagtitiis at nagkakaga. Alam ko, sabi natin, yung sasapo ng mga kapala na ating ginagawa na ito, ang mag-aani nito yung ating mga mahal sa buhay. At yan ay nakikita ko na yung mga gintong aral na ito na ating natatanggap lagi sa mga gawain. Ang mga pamilya natin ang tatanggap nito, wala nang iba. At wala naman akong talagang inaasahan, kundi ang Diyos nga lang talaga. Kaya nga sa tuwing mag-ano yung aking anak sa akin, si Sel, nararamdaman ko talaga na una ko muna pinapasalamatan ng ating amang Yahweh na sa pamagitan ng anak ko na huwag anak maghinawa sa amin ng tatay mo. Na tunay na po na talagang, kumbaga sa may pamilya rin siya, pero talagang, may ganun talaga talang mga anak na hindi talaga nakakalimot sa mga magulang. Kaya nga, mapalad si Sister Mel na mayroong anak na ganito, at yung mga apo ko na talagang, ano talaga sila, na talagang hindi ko alam kung ano. Sabi ko nga siguro nga sa pagsunod ko sa ating Panginoon, yun lang ang alam ko. Na kapag ikaw ay masunurin na rin sa ating Panginoon, ang mga pagpapala, makikita mo sa pamilya mo, gagamitin sila. Na talagang, kumbaga sa ano talagang, yung blessing ba, yung kahit sa tingin ko lang sa sarili ko, parang hindi naman ako talaga, alam mo, wala naman talaga. Pero parang sa tingin ko, kaya man ako, kay Ama nga. Kay Ama nga. Dahil sabi nga natin, parang ang tipo ko, parang mayabang na tuloy. Dahil sabi ko, dahil ito ang kilos ko dahil alam ko talagang pinaprovide ako lahat ng ating Panginoon. Kaya nga, ano ba yung ipagyayabang pa natin dito, kundi yung mga bagay na sabi natin, material na binibigay sa atin ng ating mga anak. Kaya nga, kapag may mga anak na maramo,
Paano yun kung makatagpo ka ng maramot na anak? Hindi mo pwedeng anin yun. Pero sabi natin, ang Diyos naman natin dito hindi maramot. Nakatuon ako sa Diyos. Kaya nga, sa ating Panginoon, kung ikaw ay nakatingin sa Kanya, sabi nga ng ating Panginoon, huwag kang mabalisa. Lahat ay isusurvive ko. Lahat ay ipro-provide ko. Kaya nga, lahat ng ano ko, natapos ng birthday ko, na-provide naman lahat ng mga kagustuhan ko. Kaya nga, ano pa ba ang hihilingin ko, kundi puro pagkakasalamat na lang sa ating Panginoon. At sa inyong mga sister, maraming salamat sa inyong lahat. Natunay nga po na talagang ako'y nagpapasalamat sa ating lahat dahil kahit na minsan talagang wala nang tao. Sila na lang, mga lima na lang dito. Pero pagdating naman ng oras na katulad ngayon, may mga program tayo, nandyan pa rin tayo lang. Dahil wala naman tayo pupuntahang iba eh. Amen? Ito lang ang maliit na community natin, Set My Spirit Free, na talagang ang tutulong sa atin sa pamagitan ng panalangin ng ating mga kapatid. Kaya nga, sabi natin, mayroon tayo ngayong kapatid na talagang nasa pugod ng pananampalataya, kailangan palinasin niya ang pananampalataya sa ating Panginoon. Tiyak yun! Gagawa ba ng mala ang Diyos? Amen. Yun ang aking wish ng birthday ko. Ang kagalingan ng aking kapatid. Tiyak yun! Alam kong gagawa ng himala ang Diyos dahil hindi naman ako ang magpapagaling. Hiningi ko yun, wala pa akong hiningi na hindi niya ibinibigay. Kaya alam ko, nasabi natin kapag ikaw ay nakasurvive, maglilingkod ka ulit sa ating Panginoon. Amen. Tatanawin mo utang na loob yun. Amen? Kaya nga, wala naman tayong magagawa sa buhay natin kundi paglingkuran talaga ang ating Panginoon. Kaya nga, sa ating paglilingkod, susulitin naman lahat ng ating Panginoon. Amen? Basta kilalanin lang natin siya. Huwag natin makakalimutan ang Diyos. Pakilala ko po ang magkakaluwapan ng talk ko, ang aking moderator kanina, Sister Bonnie Iso.